Aalamin ho natin, ano ba, may mga parusa ba doon sa mga manggugulo, sa mga pasaway sa araw ng eleksyon at para bigyan tayo ng linaw tungkol dyan. And dito kasama natin si Attorney Gabby Concepcion. Attorney! Ano? Bakit naman pagparusa akong tinatawag ninyo, di ba? Siyempre, ikaw ang ating, kumbaga mas may kinalaman sa batas. Attorney, ano mga dapat tandaan ng mga botante sa araw mismo ng eleksyon? Sa araw ng eleksyon. Well, of course, ngayon pa lang malapit na talaga na tumahimik at luminis ang kapaligiran natin kasi simula po ng May 9, the eve of the elections, bawal na pong mangampanya ang mga tao. Kaya medyo tatahimik na ng konti. That's Sunday. Tapos sa May 9 din, bawal uminom ang mga tao. May 9 din. On the eve of the elections and on election day, talagang hindi talaga pwede uminom. And it's considered an election offense. Okay. Pwera lang kung foreign tourist kayo at bumibili kayo sa isang DOT-accredited hotel or restaurant. Yun lang ang pwede kung mga turista. Pero wag niyo pong baliwalain yung liquor ban na yan kasi it's an election offense na ang parusa ay pagkulong ng 1 to 6 years. At pag election offense kasi pwede ka rin tanggalan ng karapatan bumoto at yung karapatan na tumakbo for public office. So siguro yung iba, attorney, hindi pa rin nila alam kung na ganun pala kabigat yung parusa nila. Ganun kabigat ang maaaring parusa dyan, di ba? Paano, attorney, halimbawa yung iba may mga hangover? Pwede ba pumunta na medyo naaamoy mo, amoy alak pa? Mahirap naman yun. Basta hindi sila nanggugulo, di ba? On the day of the election, kahit na amoy chiko sila, basta ba hindi sila nanggugulo? Pag nanggulo sila, di ba, ibang usapan yan. Kasi it's an election offense also na manggulo at mangistorbo sa loob ng polling place or ng precinct. Kaya kailangan siguraduhin na walang disorderly behavior. Kaya itong mga amazing natin na ibang mga katauhan dito, pag nanggulo, pwede rin silang tawagin ng Board of Election Inspectors at right there and then, pwede silang tumawag ng police para ipadampot sila. To take into custody kasi nga nanggugulo sa loob ng So yung mga para makikita po halimbawa na parang may mga intentional talaga na manggulo, mandaya, mandelay, pwede po bang kasuhan yung mga yon o magkakaroon ng kaso? Of course naman. Magkakaroon ng kaso at kung talagang it causes disruption of yung pagboto ng ibang tao, pwede sila talagang i-take into custody right there and then. Kasi nga, hindi naman dapat guluhin yung ibang bumoboto. Attorney, ang isa pang mga tanong, pwede bang magdala ng cellphone sa loob ng polling place? Pwede magdala ng cellphone pero hindi dapat gamitin ang cellphone habang nasa loob. Lalo na kung nasa bumoboto na kayo, yung mga bawal na po gawin dyan, gumamit ng cellphone, di ba? Kumausap ng ibang tao. Para ka nagte-take ng exam, di ba? Bawal ang cheating, bawal tumingin, bawal makipag-usap, at saka bawal na may kasama ka sa loob ng habang bumoboto unless you are illiterate o hindi kayo marunong bumasa o magsulat or hindi kayo disabled, dapat wala kang kasama sa loob ng polling place. So, yun ang mga, yung mga may babies na, pwede bang pag bumoto kasama pa anak? Well, dapat hindi. Siguro kung minsan pag gano'n, kakausapin ng Board of Election Inspectors, sila ang mag-exercise ng discretion kung pwede bang isama o hindi. Pero kasi kung minsan naman, kung wala naman talagang pag-iiwanan, basta lang hindi manggugulo, di ba? Kasi usually may mga ganyang excuse na wala mapapag-iwanan sa mga anak nila. Ano ba yung iba pa, attorney? Bawal di magkaroon ng mga... At saka kasi yung sa cellphone, di pala, along with the cellphone, bawal magdala ng camera at bawal kumuha ng litrato ng mga boto. Of course, ito yung isa kasing paraan kung paano yung iba na vote buying, yun yung proof nila na bumoto sila para mabayaran sila. So yung pagkuha ng litrato and of course paggamit ng mga carbon paper at ibang paraan na pwedeng maipakita na kung sino ang binoto mo, bawal yun. Election offenses lahat ng pagpunta po natin, bumoto tayo para po tayong kumukuha ng isang exam. Tahimik po tayo, bawal kumuha ng litrato, bawal makipag-usap, at bawal din na, of course, to cause any kind of disruption. And of course, alam po natin, bawal ang firearms, bawal ang liquor sa araw ng eleksyon, at bawal po yung mga namimigay ng mga sample ballot, mga flyers, bawal po kayo ng 30 meters from the polling place. Kaya medyo tantanan na natin. Anyway, on the day of the election, medyo, ang ating dasal, nakapag-isip na yung mga tao, alam na nila kung sinong boboto nila. So, wag na yung mga last minute na namimigay-migay pa at nanggugulo pa. Okay, maraming salamat si Attorney Gabby Concepcion. So, din. ayan hindi ko sinasabi pag wala kang alam sa batas, excuse na kayo. Dapat alam niyo yung mga batas na nagbabawal kung ano yung mga hindi dapat gawin sa araw mismo ng eleksyon.